Okay. Morning. The full. Okay. Ready, read. Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. And Romans 14, 7, 8. For none of us liveth to himself, and no man died to himself. For whether we live unto the Lord, and whether we die unto the Lord. Whether we live, therefore, or die, we are the Lord's. Verse 9. For to this end Christ both died and rose and revived, that he might be Lord both of the dead and living. Okay, the title of my devotion is The Purpose of Your Life is to Serve the Lord. Amen. Wala nang iba. That's right. Okay, if you say serve the Lord, not just see the Lord, not just seek the Lord, but also serve the Lord. Hindi lang kailangan kilalanin natin yung pangalan niya, siya yung personal savior natin, tapos na tayo, doon na lang tayo. Diba? Pag save na tayo, we need to serve the Lord. Yun yung obligasyon natin. And sabi ni King Solomon in the Proverbs 27:1, huwag mong ipagyabang ang bukas, sapagkat hindi mo nalalaman ang darating bukas. Amen. At walang nakakaaram kung sino at kung ano ang mangyayari bukas. Anong book? Proverbs 27:1 says, pag-araw ng simba, pag-araw ng prayer devotion, just go na. Wag nang bukas na lang ako. Correct. Sa reality, yung mga in-invite natin, next time na lang. I-share natin May bukas lakad. na lang. Sinong nakakasiguro na bukas buhay ka pa? Sinong nakasiguro na bukas makakapag-serve ka pa? Correct. The salvation, sinasabi natin, the salvation is now, not tomorrow, not bukas, not mamaya. So serving the Lord is not bukas, not mamaya, not next time. Pag sinabi, pag araw ng simba, simba ka na. Kasi hindi mo alam bukas, wala ka na. Correct. Sabihin mo sabihin mo, saka na lang ako magsiserve sa Panginoon Diyos, ligtas na naman ako eh. O, di ba? So, kapag ligtas ka, ang buhay mo ay talagang nakalaan na yan sa pagsiserve ng Panginoon. Sabi niya sa Romans 14, ang sabi niya sa Romans 14, hindi ko na memorize, for none ourselves liveth to himself, and no man died to himself. Walang nabubuhay para sa sarili, walang mamamatay para sa sarili. Kaya number 1, live with Jesus Christ, the Lord. Kailangan mamuhay tayo para sa Panginoon Diyos. Kasi yun lang ang purpose ng buhay natin. At yun lang din ang purpose sa umagang ito kung bakit naghihinga pa tayo, humihinga pa tayo. Kasi gusto ng Diyos ipaalala sa atin ngayong umaga na ito na ang buhay natin ay nakalaan para sa Kanya. Kaya niligtas niya tayo from darkness to light. Kaya ngayon, nag-iilaw na tayo na totoong ilaw. Dati, nakakita tayo sa lahat-lahat, pero bulag tayo. Ngayon, nakikita na natin yung katotohanan. Ano pa ang reason na hindi tayo magsiserve at mag-continue sa Panginoong Diyos? Kasi sa mundong ito, siya lang talaga ang kailangan natin, wala nang iba. Do you remember in the story, in the parable of the certain rich man, in Luke chapter 12, verse 16 to 21, na sabi niya, ang dami-dami ko ng ani, saan ko na ilalagay itong iba? Magbibuild na lang siya ng marami o malaking kamalig para ilagay niya doon, at sabihin niya sa kaluluwa niya, humiga ka, matulog ka, kumain ka na lang. Sabi ng Panginoon Diyos, huy, baliw, hindi mo alam ngayong gabi, kukunin na yung kaluluwa mo. So anong purpose? Anong mangyayari sa mga inipon niya physically? So sa mundo natin ngayon, kailangan nating malaman na unahin natin ang Panginoong Diyos. Mag-ipon tayo ng kayamanan sa Panginoong Diyos dan sa kayamanan dito sa mundo. Kasi dati yan talaga iniisip natin, yumaman, magkapira tayo, ganito, upo-upo na lang ako. But the wrong mindset. Kung ganyan pa rin yung mindset natin, hindi tayo totoong believer. Kasi ang totoong believer nakapokus sa Panginoong Diyos. So, this word of God is not only reminding to myself but for us. Bago ko to, in-study ko to, isang oras kagabi, umabot ako 11:25 kasi talagang tinatamaan ako. Kasi pag may time,
kung ano-ano ang ginagagawa ko sa cellphone, but meron pala tayong time sana para sa Panginoong Diyos, di ba? Sabi nga, redeeming the time because the day are evil, and then, be instant in season. Pag may time, go na, ngayon na. Huwag mo nang hintayin na magkasakit ka pa, huwag mo nang hintayin na, okay pa naman yung negosyo ko, okay pa naman yung pera ko, may makain pa ako in whole year. Do you really think that in whole year, baka hindi ka naabutan yan? Diba? So sa buhay natin, kailangan natin ipaglaban yung pagsiserve sa Panginoon Diyos. No? Kasi, huwag mong sabihin, yung iba nga, nagsasabi pa, nagbo-boasting sila that, ay, hindi na muna ako magsimba, sila na lang muna doon kasi bago pa naman sila at saka ako, matagal na rin ako. Hindi, alam ko na yung ganito, ganyan. Marami na rin akong knowledge about that. So, sa ilahas, parang na rin din sa mga tao na wala pang alam. Kaya ka nga, binigyan ng Diyos ng knowledge para magturo sa iba, para mag-share sa iba kung sino ang Panginoong Diyos, kung bakit siya dumating sa buhay mo. Kaya, go. Kasi, baguhan man o datihan na, lahat tayo pantay-pantay sa Panginoong Diyos. Lahat tayo ay servant ng Panginoong Diyos. At as the servant, isa lang ang ating layunin, isa lang ang ating gawain, is to serve the Lord Jesus Christ. Amen. Kasi siya yung provider sa lahat. Sabi nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kaya unahin natin siya lahat ng kailangan natin ibibigay niya at alam niya kung ano yung kailangan natin. At hindi na kailangan isa-isahin pa natin sabihin sa Kanya kasi nagpapasalamat pa lang tayo, alam na ng Diyos kung ano yung gusto mong hihingiin sa Kanya. No? Wag tayong maging boasting na bukas na lang, next year na lang ako magsiserve. May araw pa naman, lagi naman yan nandyan. Itong gala na to, isa lang ito. Diba? So, thanks God, by the God grace, yung mga gala na yan, yung mga ano na yan, wala na yan sa ano ko ngayon. Ang akin na lang kung may time na lang dyan. Kasi, in the day of my day off, wala nang ibang focus, wala na rin ibang pupuntahan. And then, when you come to the church, of course, kailangan din natin yung puso natin na buo at nakapokus sa Panginoong Diyos. Hindi kung ano-anong iniisip, baka nagsisimba ka, iniisip mo, sayang naman yun, maganda sana yung view doon. No, di ba? Yung sasabihin natin na gano'n, di ba? Yung mindset natin minsan, di ba? So, the purpose of our life is to serve the Lord. To live the Lord and to die with the Lord Jesus Christ. Kasi, kapag may Panginoon tayo, kapag namatay tayo, kasama natin ang Panginoong Diyos. Walang kamatayan na mangyayari sa atin. No? So, ang ibang tao nakakalungkot lang sabihin kasi minsan isa na dito yung mga mayayaman. Ang ginagawa nila, nakita natin yung tao ngayon sa Hong Kong, wala na silang ibang ginagawa kundi yung maghanap buhay na lang, maghanap ng pera. Natatakot sila maubusan ng pera. Pero hindi nila alam ano naman pag namatay sila, anong mangyayari sa pera nila. Makakatulong ba yun? At saka, that time, habang malakas ka pa, gawin mo na. Yes. Kasi that time na darating mo sa'yo yung wala na yung katawan mo, nanghihina ka na, doon mo na maalala ang Panginoon yung na tagapagligtas natin. Doon mo na siya maalala na, Lord, sorry sa lahat. Lord, ganito, ganyan. Tapos, hindi mo alam, huli na ang lahat. Okay, Diba? Because sabi ng, darating talagang araw na yan. Sabi ng Philippians 2:10, hindi ko na-read, sorry. Philippians. Anong katin ko pa? Philippians 2:10. 2:10. 2 verse 10. That at the name of Jesus, every knee shall bow of things in heaven, and things in earth, and things under the earth. Huwag kang magmayabang kung anong meron sa'yo. Malakas pa ako, okay pa ako, bukas ganito, ganyan ang gagawin ko. Kasi darating din ang araw na hahanapin at kakailanganin mo ang Panginoon Diyos. Correct. And that day, baka huli na ang lahat. Magpasalamat na lang tayo sa Panginoon kapag nalumpo ka bigla, andyan pa ang buhay mo. Paano kung pati lahat nalumpo, pati buhay mo nalumpo na. Kasi, di ba? So, this morning, the Lord Jesus Christ is reminding us that the purpose of our life is only to serve Him. Wala na tayong iba. Kasi yung mga pangangailangan natin, wala na yan, hayaan na natin, put aside na yan. Just seek God first. Alam na yan ng Diyos kung paano niya ibibigay sa atin at kung ano lang yung karapat-dapat sa atin. Kaya makontento kung anong meron sa atin.
And that's all. God bless you. Amen. Amen. Gumagaling ah. Ay, no? Malapit. Ang hindi mag-share nito. Praise the Lord. Dapat to masama sa Sunday. Ha? Huwag mo namang tanggal